Eto na mga ka-vlogs, paano nga ba kumuha ng Philippine Passport? Ngayong taon 2026, may bago ba sa mga requirements? Ano ang proseso? Ilang taon ito valid? At gaano ito kabilis makuha? Magkano ang bayad? Lahat ng yan atin pong pag-uusapan dito sa video. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto atin pong pag-uusapan ang mga requirements, ang proseso, paano nga ba kumuha ng Philippine Passport ngayong 2026? Magkano ang bayad at gaano ito katagal magkuha mga ka-vlogs? Well, since 2026 na nga po tayo ay meron po tayong mga inaasahan na mga changes sa mga transactions. No, kabilang nga po itong ating pagkuha po ng Philippine Passport. Well, uunahin po natin ang mga requirements paano kumuha ng Philippine Passport sa ngayon. So ito po ay para sa bagong aplikasyon or new application mga ka-vlogs. Kasi meron tayong new, meron tayong renewal, meron tayong nawala, no, lost, meron tayong damage, at meron tayong minor na para sa mga minor de edad na mga gustong kumuha ng passport. So itong pag-uusapan natin ngayon ay para po sa ating mga adult na bago o new Philippine Passport application. Well, unang requirements po, kailangan muna natin mag-secure ng online appointment schedule. Paano nga ba kumuha ng online appointment schedule? Well, online nga po ito. Punta lamang po kayo sa website ni DFA, ang www.dfa.gov.ph. And then, gaya dyan sa makikita nyo sa screen, ayan po ang website ni DFA. Then, meron siyang set appointment mga ka-vlogs. Makiklik nyo lamang po yung small box. Tapos, meron po dyan tinatawag na appointment schedule kung individual, kung kayo lang po, at meron din pong set appointment as a group kung marami kayo, no? Halimbawa sa pamilya niyo po, yung parents, tapos yung mga bata kukunan ng passport, pwede po yun as group appointment schedule mga ka-vlogs, no? Tapos after that, fill upan nyo lamang po yung mga hinihinging impormasyon gaya po ng address, pangalan, birthday, no? Take note, dapat ang mga nilagay nyo dyan na information ay tugma doon sa valid ID na ipipresent at mga documents na ipipresent ninyo mga ka-vlogs. So dapat tugma, spelling, tama ang pangalan, address, ang birthday, ang apelyido, dapat tugma yan mga ka-vlogs. Well, kung masecure na nga po ninyo ang inyong online appointment, depende po yan ang schedule kung gaano ka busy o gaano karami ang kinikater ng DFA site. So, mamili lamang po kayo sa DFA site na gusto ninyo. Halimbawa po, yung mga nasa SM, no? Mamili kayo kung saan ang malapit sa inyo at kung saan po ang may bakante. Kasi, minsan, punuan talaga ang slot mga ka-vlogs. Okay? So, once na meron na kayong confirmed appointment schedule, kailangan pangalawa ay meron tayong personal appearance. Sa petsa ng inyong schedule na appointment, kailangan yung pumunta sa pinili ninyo na DFA site para po mag-personal appearance. So sa personal appearance, kailangan natin magdala ng valid ID. Take note, ang valid ID ay dapat government issued ID na primary. So when we say primary valid ID, ito po yung driver's license, SSS ID, SSS UMID, SSS o yung ating may SSS card na bago ngayon, pwede po National ID, pwede po PRC license ID, pwede po yung ating postal ID, no? Actually pinakamadaling kunin yan, postal ID, no? Primary ID talaga mga ka-vlogs. Isa lang po, pwede na po isa basta primary valid ID.
take note, hindi po accepted ha ang PhilHealth ID, BIR TIN ID, yung ating pong pag-ibig loyalty card ID. Hindi po yan accepted mga vlogs kasi mga secondary valid ID lang yan. So, kailangan mag-present ng at least one valid primary ID mga vlogs. Kasunod po, kailangan din po natin ang requirements na PSA birth certificate. So, original po na PSA birth certificate. Kaya, kung meron pa kayong paggagamitan sa inyong birth certificate, mag-photocopy po kayo kasi hindi na po ibabalik ni DFA ang original na PSA birth certificate. Lastly, para po sa ating mga married o may asawa, kasal na mga kukuha ng passport, kailangan nyo po mag-present ng PSA marriage certificate mga ka-vlogs. Okay? So, yun po ang mga requirements as of today, January 14, 2026. Well, anyway, wala naman pong pagbabago sa mga requirements na yan mga ka-vlogs para sa ating mga adult applicants. Well, gaano ba katagal ang pagdating o bago makuha ang ating Philippine passport? Well, depende po ito kasi sa bayan. Meron tayong 15 days, meron din tayong 1 month, pero meron din po tayong rush. Ibig sabihin ng rush yung madalian, no? Nasa 5 to 7 working days ni DFA yan mga ka-vlogs. So, dito tayo sa bayan kasi nga dependent ito sa kung gaano nyo talaga kailangan na meron tayong regular payment which is 950 pesos and that is 1 month. Meron tayong 1,200 pesos for 15 days. Kung gusto nyo 15 days makuha, and yung rush yung medyo may kamahalan, I think nasa 1.2 to 1.5 po yan mga ka-vlogs. Okay, so depende na po sa inyo. Kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede doon na lang po kayo sa 950 pesos na regular fee mga ka-vlogs. And meron tayong choice dyan kung gusto nating pick upin doon sa DFA yung ating passport sa schedule na ma-release, no? And then pwede din po kayo magpa-deliver. Ipa-deliver niyo po sa inyong bahay. Mag-add lang po kayo ng shipping fee sa mga courier, no? Just like LBC or ano po ba ang gamit ni DFA mga ka-vlogs. So, ganun po yun. Lastly, gaano ba katagal ang validity, no, ng ating Philippine passport? Well, ang kagandahan dito ay para sa ating mga adults, 10 taon na po, 10 years ang validity ng ating Philippine passport. Para po sa ating mga minors, ay 5 years validity po ang para sa kanila. Well, yan po ha, ang ating latest update kung paano nga ba kumuha ng Philippine passport ngayong 2026 para sa ating mga adult na applicant. Sana po nakatulong sa inyo. Kung di ka pa nakasubscribe o kung bago ka pa lang sa akin channel, i-click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat po mga ka-vlogs.